Ninang Susan, maraming salamat. Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay, kapuso, pairan po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy. And welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa DZBB, Apple Podcasts, Spotify, welcome to your program. Nakakagimbal po ang naganap kanina. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan sa General Santos City, Sarangani Province at ilang pang bahagi ng Mindanao na apektado po ng 7.8 magnitude na lindol kanina, mag-ingat po kayo dyan. Patuloy po natin ipagdasal ang kanilang kaligtasan. Kaming magkakaibigan, tayo ay gagawa ng ating magagawa para makaambag sa tulong para sa ating mga kababayan sa Mindanao. God bless us all. Maraming salamat. Ang ating bisita ho ngayong hapon ay napaakyat po si Atty. Ibarra. 14 years hindi nakadalaw dito sa GMA7, but she was the first princess of the 3rd season of Starstruck. Feisty. Pero dati yon, she's a good girl now. Beautiful, sexy. Naitay, kapuso, please welcome Iwa Moto. It's an honor po, Tito Boy. Maraming salamat. Thank Please. you. Parang umuwi ka lang sa bahay. This is your family. Yes, it feels like home po talaga. Actually, nung pagdating ko kanina, I was so happy to see almost all of the Starstruck staff. Sino pangalanan natin? Ayan, sila Alter, si Tatay Romel, nandiyan yung mga AP natin. Sobrang, I'm so happy to be Sarap here. ng pakiramdam, hindi Yes ba? po. Ikaw ba'y natuwa nung nakita mo si Atty. Ibarra? Yes! Attorney, mahal kita, alam mo yan. Hindi, marami kaming experience ni Attorney together before. Sabi ni Attorney, with your permission, Attorney, si Iwa lamang ang artista dito sa GMA7 na nagpatawag ng barangay. Pero gustong-gusto ko yung pinag-uusapan ninyo kanina. You know, that evolution, that journey to who you have become today. Ang sarap pakinggan, no? Yes po. Actually, actually, nung pag naiisip ko yung mga pinaggagawa ko dati, I feel regret and remorse, pero at the same time, happy. Kasi if it wasn't for that situation, I wouldn't be the person I am right May now. sinabi ka kanina, ito yung patutuhanan talaga that everything happens for a reason. Yes po. Ang napakaganda ng perspective, ng point of view mo ngayon dahil sa lahat ng mga pinagdaanan. Yes di ba? po. So how are you today? I'm good. Nervous. Kasi it's my first time to be on television again. It's been like 15 years. Yeah, and we're doing this live. Oh my live God, and po it's kami live. napapanood. I really thought we are having a shoot po, Tito Boy. Ah, talaga? Yes po, tas live po. Kaya ko yan. I'm trained by Starstruck. Yes. First princess ng Starstruck Season 3. Ano ang hindi mo malilimutan? Oh my God. Most probably yung nag-breakdown po ako on national television and I actually cursed on national television. Okay. It's not my brightest moment, pero it happened for a reason. Like what I said, I was, because of that incident, after po nun, parang na-realize ko na I am not okay pala mentally. Oo. So yun. At saka kailangan pag hindi tayo okay mentally, you really have to seek help. Yes po, I am actually, actually since 2017 po, I am seeking help with, I have a psychiatrist with me na, who's helping me po. With Tama yun. Yes. Kasi there was a time na parang nahihiya ang tao. Ay, alam niyo ho yung minamarkahan Opo. dahil ikay may psychologist. Ako, after the death of my mother in 2019, ako din, regular na kumakausap dahil may mga bagay na hindi natin nakikita. Yes po. Actually po, totoo po yun. Actually dati, akala ko impulsive lang ako and lahat. Yung pala, I was diagnosed po kasi with bipolar disorder and severe panic attack with PTSD pa po. So, medyo marami akong pinagdadaanan. And I'm not gonna excuse my actions before. I really regret yung mga ginawa ko dati. Pero, again, para sa akin, I learned from those mistakes. What is the most important lesson pag binabalikan mo yun? Yung pasaway days, ika nga. Most important lesson. Kasi ang motto ko po ngayon, Tito Boy, if you're having a bad day, it's just a bad day, not a bad life. Ganda. So, yun yung motto ko ngayon na tuwing may dadating sa akin na struggle, I really look at that
point of view na parang kaya ko yun. Kakayanin at kakayanin. Gusto ko maalala parati yan. If you're having a bad day today, it's just a bad day. Not a bad life. Hindi po bad life. Yes, kasi lagi po yan, gulong po tayo, Tito Boy, di ba? Oo. Lahat po tayo dadating talaga tayo, nasasaid tayo at sasadsad tayo. Pero at the end of the day, it's how you pick yourself up. Talking about gulong, you were at the peak of your career. But you decided to leave the business. Yes. Ika'y lumakad palayo sa industriya na minahal mo. Bakit? It was 2010 po. I was really in a dark place. Medyo magulo po yung buhay ko noon. Then, nagpahinga po ako. And then, nung nagpahinga po ako, I finally found the love of my life right now. When I met Pampi, and we started to build our family, ang nangyari po, hindi na po niya ako pinabalik. Kasi sabi niya, let's focus with our kids. So, naging full-time housewife po ako. Tapos parang nung tinatry ko na pong bumalik ulit, natakot na po ako, na parang, natakot na ako kasi nasanay na po ako natahimik. So, Okay. Before Pampi, let's talk about pati ang love life mo, napaka-controversial. Oo nga po. Di ba, 2009, secretly kayo nagpakasal kay Mika Blan, who is now the husband of Jana Dominguez. Hi, Jana. Oo. What can you tell us? Bakit naitago yun? Ay, nandun siya. The story. Yeah, we got married, actually, we got married 2010 po. 10, not 9. Okay. 2010 po yun. Tapos, nag-start na rin po kami mag-annulment ng 2010. Months lang po talaga. Yung talagang legal. Oh. Pero yung una po, parang akala ko po kasi we were married. Hindi pala. Oh, okay. So, nung pangalawa po na nakakala ko yung totoo na, yun naman po yung hindi na kami nagkaroon hindi na kami naging okay, nagkaroon na kami ng mga misunderstanding na I don't want to, kasi Yeah. everything that happened before, again, I am grateful and thankful sa lahat ng nangyari. Pero a lot of things happened. And we have to part ways. Nung nag-part ways na po kami, it was really messy po, Tito Boy. Pero, Annulment, no? It's annulment. And actually, we were really fighting a lot. Yun kaya nga si Attorney Ibarra nandito. Kasi isa siya po sa mga nagko-consult sa akin before. Like, I really don't know. I was really lost and I was really young that Yeah. time. Kaya I didn't know what to do. Again, now that we're looking back, if you're able to connect the dots, pagdating sa pag-ibig at pag naaalala mo yung mapanahon na yon, leksyon. Leksyon, magtira sa sarili. Kasi pag nagmahal po kasi ako sobra. Na pag sobra po ako magmahal sa mga tao na minsan natitake for granted ako. So, Right. Oh. lagi po tayo magtitira sa sarili. And I've learned that the hard way, pero it's a lesson learned. Pero natutunan, di ba? Yes po. And then, yun na nga, the love of your life, na-meet mo si Pampi. Yes. Kumusta? Actually, kasi nag-meet kami ni Pampi 2012 po. Nung nagkakilala kami, kakahiwalay lang para namin pareho sa mga significant others. At saka you went through annulment, di ba? Yes, Pareho both kayo. of us And went then, Ako kasi mabilis lang po yung sa akin. It took like 2 years to 3 years po yung annulment ko. Actually, ang naging matagal po talaga was their annulment. Si Pampi at saka si Jody. Yes Oo. po. Kasi ang nangyari, I think it's around 13 years yata to 14 years. Parang ganun po. Oo. Na dekada din po yung tinagal. Kaya yung natagalan din po yung pag-aantay naming lahat. Pero everything is okay naman. what is it about Pampi Lacson na napakalma ka? He's a very calm person. He's a very quiet person. Funny, quiet. Yung hindi i-expect ng tao kung sino siya. If yung Tito Boy, kapag nakilala niyo po siya, hindi niyo po iisipin na anak po siya ni Daddy Ping. Right. Sobrang down to earth, I'm napakabait. talking about Daddy Ping, who is very visible because of what's happening in the Senate. Oh my God. Ang mga in-laws, halimbawa kay Pampi, your parents, paano? Nakikialam ba? Napapagsabihan? Are they engaged? Are they involved? They're really involved with our family po. We always have family time together. Almost every Sunday po, we try to go to their house para to spend time with the apos. Pero diktahan po, never po. Do you nila talk kami. about politics pag nagkikita-kita? No, Hindi. never. Family matters Family talaga. matters. Kasi si Daddy, he's really exhausted with work. And Sunday na lang po kami magkikita. Tapos yun pa yung pag-uusapan Tama namin. naman. Tapos minsan lang niya makita yung mga apo niya po. Pero si Daddy, never po siya nagdikta sa amin. He lets us do what we want. Yung, kumbaga,
kailangan naming matutong tumayo po sa sarili naming paa. Sino ang nagbibigay sa inyo ng mga payo pagkailangan? Ay, payo po. Always sila daddy and sila mommy. Yung parents ko rin po on my side. Always. Always there Pero to guide iba ang us. payo at iba ang pakikialam. Yes po. Oo. Very, very grateful and thankful po ko na yung mga in-laws ko po, never po nila kaming biniktahan, never Oo. po nila kaming sinabihan ng ganito. And they always support our decisions. Iwa, nung nagkita kayo ni Pampi, love at first sight? Ligawan? I mean, what happened? Ang hirap. Teka, yung nakilala ko po kasi siya, pinakilala lang po siya sa amin ni Karen, yung isang friend namin, Karen de los Reyes po. Pinakilala po siya sa akin. After po nun, we hang out, hindi na po kami naghiwalay. Yun po yung totoo. Nung nagkakilala kami noong 2012, hindi na kami naghiwalay hanggang until 2013, nagkaroon na po kami ng baby. Tapos, Sandali, ulitin lang natin. So, walang ligawan to. Nagkita kayo, pinakilala kayo. No, nagkita kami, you met naligaw na siya. before? Before po, we've talked. Okay. We've talked, pero never saw each other. Tapos after 1.5 year po na nagkakita kami ulit, that's the time that we reconnected po. Pero mula noon, hindi na talaga kayo naghiwalay. Nagligawan po muna, tapos hanggang naging kami na Gaano po. kahaba ang ligawan? 2 months, 3 months. Okay. Sandali lang ang ligawan, Tito Boy. Medyo, na po nun parang nung time na yun, medyo matanda na naman ako. Nasa tamang edad na ako nung time na yun. So yung dynamics, halimbawa pag may mga moments na mataas ka, si Pampi yung tipong kalma lang. Yes. He always grounds me. Nagtataas ng boses? No. Okay. Never. Pinakamataas na boses na nagawa niya sa akin was him telling me na, please, tumahimik ka na. Yun lang po. Parang ako kasi, bakit ganito kasi, mahal, bakit ganito, ganyan. Tapos iyak ako na iyak. Love, please. Tama na, tumigil ka na, tumahimik ka na. Yun na yun. Yun na po. Max na po yun. Parang, huwag kang sisigaw, mahal. Kasi yung mga bata, ayaw niya maririnig na nag-aaway kami. Mga You ganun. don't do that. You don't fight in the presence of children. Sometimes sleep, pero we try to put it, we go Tama. upstairs. Oo. Minsan parang nag-umpisa dito, sleep lang, pero akyat kami. Kasi Okay. hindi healthy sa mga bata. Hindi maganda. Yes po. Dahil naaalala nila yan. Yes. February this year, 2026, you announced your engagement. Yes po, dito. Pagkatapos ng ilang taon, Iwa? After 14 years 14 po. years. 14 Paano nyo years. narating yun? Actually po, patience. Haba ng pasensya A lot ko. of patience. A Oh. lot of it. Pero siguro po actually, nung nag-propose po siya, Tito Boy, kaming dalawa lang po yan. Yan yung mga pictures na yan. Selfie stick lang po yan, Tito Boy. Oo. As in, wala kaming dalawa lang. Japan. Japan po. Okay. Kasi ang nangyari po nun, I wanted to visit my dad's grave. Kasi my dad passed away a couple of years ago, and then it was his birthday. And I wanted to greet him personally, so we went to Japan. Tapos nasaktuhan, dun siya nag-propose sa Nara po. Oo. So, nasa na ang pagpaplano? Right. Kailan ba ang kasal? Kasal po, Tito Boy, right now, we are planning sa 2028. Kasi sa kasamaan palad po, hindi po ako Disney princess. Kailangan ko pong mag-ipon. Kailangan po naming mag-ipon pareho. Kasi syempre, medyo mahal po ang pagpapakasal. Tama. Tsaka, nakakaya naman kung, di ba, hihingi namin sa ibang tao. So, we are really trying our best to work hard and earn para po At makapagpakasal saka na yung kami. 2028, mabilis lang yan. Yes. After elections. Actually po, after elections. Oo. Ano po, mga August po, mga That's a ganun nice po. month. Kasi That's a nice para hindi na rin po magulo, tahimik na rin po. At tama. Congratulations mula Thank you sa so amin. much, Diba? Tito Boy. What a journey it was. And thank you so much for having me. I No, miss and this. look at where you are today. Pero hindi pa tayo tapos. May mga katanungan. Una, Jody Santa Maria and you have become friends. Yes. And you even have this blended family arrangement. Again, yung tanong, para sa mga nanay, tatay na nagmamasid, paano nyo narating yung napakagandang pagiging magkakaibigan? One. Number two, babalik ka ba sa showbiz? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama po natin ni Iwa Moto. Let's do the Fast Talk. Ay, pasok ka na! Oh my God. Okay. Iwa Moto o Iwa mo ako? Iwa mo to. Japanese charm, Pinay beauty.
Pinay Beauty. Short hair, long hair. Short hair. First princess, forever queen. Queen. Dream, believe, survive. Survive. Kontrabida o bida-bida. Kontrabida. Mabait, masungit. Masungit. Bad girl, sweet girl. Sweet girl. Hot mom, loving mom. Loving mom. Sexy wife, caring wife. Caring wife. Live selling, acting. Both. Maraming pera, maraming kaibigan. Both. Artistang pinaka-natakot kang sampalin. Marian. Artistang nanligaw sa'yo. Wala na. Leandro Munoz. Pinaka-close mo sa starstruck. Sa Starstruck, ang pinaka-close ko po sa Starstruck, si Chuck Ali po. Pinaka-favorite mong teleserye sa GMA. Darna. Pinaka-pasaway na ginawa mo noon. Nagmura on TV. Yes or no? May nakatarayang artista. Tinarayan po nila ako, pero ako parang wala. Yes or no? May sinugod na babae. Before. Yes or no? May naging boyfriend sa starstruck. Yes. Yes or no? Papayagan si Pampi magpolitika. No. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Yeah! My happiness. Best time for happiness. Best time for happiness all the time. Motto mo ngayon, ano ito? If you're having a bad day, it's just a bad day, not a bad I life. will never forget that. Di ba? Yung pagiging magkaibigan ninyo ni Jody, paano narating yun? Yung una po, we weren't really okay nung nag-uumpisa pa lang kami ni Pampi. Siguro kasi parang fresh pa lahat ng mga nangyari. Tapos at the same time, parang siguro hindi niya pa rin kasi ako kilala. Tama. So, kasi nung dumating naman ako sa relationship, nung dumating ako sa buhay ni Pampi, wala na talaga sila. So, nung dumating ako, kaya siguro hindi din naging mahirap yung transition namin to becoming friends. Maybe because I'm not the reason why they broke up. Right. Oo. Tapos at the same time, kasi mahal namin pareho si 3D. I got to love, yun nga yung sakit ko, Tito Boy. Pag nagmahal ako sobra, pati yung anak, minamahal ko na parang totoo kong anak. So, nung nakikita ko na nahihirapan yung bata dahil yung magulang niya kami, yung mga tumatayong nagbabantay sa kanya, hindi nagkakasundo, siya yung naaapektuhan. So, hanggang sa dumating sa point na unti-unting naging okay kami ni Jodes, ni Amor, hanggang sa... You call her Amor. I call her Amor. And she She's calls the you, Amor of my life. Yes. And she calls you. Madam. kasi yung time na po na sobrang naging close kami was the time po na siya, ang portrayal niya was Amor Powers. Correct. Oo. So, nung hanggang sa, doon po nag-umpisa na naging magkaibigan kami, hanggang sa it blossomed into this wonderful friendship na parang to the point na I consider her one of my best friends. And also, kung may problema ka, she's also one of the people na tinatakbuhan mo. Yes po, Tito Boy. Kasi po, yun nga po, I was diagnosed with bipolar disorder. And minsan po, yung psychiatrist ko, mahirap kontakin. So, masarap po yung may kaibigan ka that would listen to you, pero may perspective pa rin po ng doctor. At the same time po, But you go to her, no? Yes, I really go to her. And talagang nagpapa-acu-detox ako sa kanya because really it's relaxing po talaga. At isa siya sa kasal? Ano siya? Bridesmaid ko po siya. Actually po, nagbibiroan pa lang po kami dati. Nung Okay. dati po, she was joking around nung main picture kami ni Pampi na ready na ang gown ko. Sabi ko, huwag kang mag-alala, you'll be the one to first know. So nung nangyari nga na nag-propose si Pampi, isa po siya sa mga Ano ang nakaharap. reaksyon? She's so happy. Oh. Sabi niya, matagal na, actually siya din naman po, matagal na niyang inaantay. Inaantay. Kasi, paano ko ba explain? Kami ni Pampi kasi po, actually Pampi gave me a promise ring before that he would marry me after yung after ng annulment po nila ni Jody. Tapos finally, eto na nga po, yun yung nag-propose na siya sa akin. And when I told Jody, parang sabi niya na, Madam, kung alam mo lang kung gaano ako ka-happy kasi ang tagal nating inantay ito. At saka talking about pagbabalik sa pelikula, may sinasabi ka parati kay Jody? Yeah, sabi ko nga Anong sa sabi mo? kanya, sabi ko, Jode, sabi ko parang sabi ko, kung magbabalik ako na gusto ko ikaw kasama ko. Sabi ko, sama mo ko dun sa mga show. Kasi meron siyang mga movie na pinoproduce. Sabi ko, kahit na ako na yung kahit na ako yung mamasahe, kahit na ako yung mag-AP ako sa'yo doon, mag-staff ako, okay lang. Sabi ko, Basta isali mo lang ako. sasama ako kahit na ako may pamasahe. Ako magbabayad ng sarili kong talent fee. Sama mo lang ako. Pero yan ang isang pelikula na hindi namin palalampasin. Di ba? Hindi ba, Atty. Ibarra? Attorney Ibarra, alam mo yan.
Iwa, maraming salamat. Thank you so much. Thank you for your stories. Maraming salamat. Thank you for having Sana'y maulit itong ating Salamat pagkikita po, Tito dito. Boy. Sobrang, it's an honor to be here. Thank you. It is a pleasure, it is an honor, and God bless you. God bless you Ang po. ganda-ganda. Tay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan araw-araw. Piliin ang gumawa ng tama, bihuan tama. Goodbye for now, and God bless. Iwa Moto!